Jimmy Butler plus Yaxel Lendeborg, ang eksperimentong maaaring magbago sa Golden State? May isang malaking tanong na maaaring magdikta sa magiging takbo ng 2026-2027 season ng Warriors at hindi ito tungkol kay Stephen Curry. Hindi rin ito tungkol sa kung makakapasok ba sila sa playoffs. Ang tanong ay, kapag bumalik na si Jimmy Butler, sino ang kailangang magsakripisyo para mabuo ang pinakamagandang lineup ng Warriors? Dahil sa ngayon, parang malinaw ang magiging setup ng Golden State. Pero kapag dumating na ang kalagitnaan ng season at bumalik si Butler, maaaring magkaroon ng isang napakalaking lineup decision si Steve Kerr. At posibleng kasama sa desisyong iyon ang isang pangalan na hindi pa gaanong pamilyar sa maraming NBA fans, si Yaxel Lendeborg. Sa pagsisimula ng bagong season, mukhang nasa isang uri ng waiting game ang Warriors. May sapat silang talento para manatiling competitive kahit wala pa si Butler. Siyempre, nandyan pa rin si Curry na kahit nasa mas advanced stage na ng kanyang career, ay inaasahang magiging pangunahing offensive weapon pa rin ng Golden State. Bukod kay Curry, may mga bagong pangalan ding maaaring makatulong ng malaki sa team, kasama rito sina Kristaps Porzingis, Al Horford at rookie na si Lendeborg. Kung maganda ang kanilang simula, hindi imposibleng manatili ang Warriors sa paligid ng play-in race habang hinihintay ang pagbabalik ni Butler. Pero may malaking pero. Hindi sapat na bumalik lang si Jimmy, kailangan din niyang bumalik sa magandang kondisyon. Dahil kung makikita natin ang dating Butler, yung aggressive sa pag-atake, malakas sa depensa at kayang gumawa ng halos 20 points kada laro, biglang mag-iiba ang ceiling ng Warriors. At doon magsisimula ang tunay na problema. Sa kasalukuyan, ang inaasahang starting five ng Golden State ay maaaring sina Brandon Podziemski, Draymond Green, Porzingis, Curry at si Lendeborg. May posibilidad ding hamunin ni DeAnthony Melton si Podziemski para sa starting spot dahil sa kanyang defensive ability. Pero maliban doon, mukhang relatively clear ang rotation ng Warriors. At pagkatapos ay darating si Butler. Kapag nakabalik na siya, hindi na pwedeng manatiling pareho ang lahat. Kailangang may mag-adjust. At dito nagiging napaka-interesting ng situation ni na Green at Lendeborg dahil may dalawang obvious na option ang Warriors. Una, maaari nilang panatilihin sina Butler at Draymond bilang starting forwards. O pangalawa, maaari nilang ilagay si Green sa bench at gamitin sina Butler at Lendeborg bilang kanilang pangunahing frontcourt combination. At bago natin sabihin na imposible iyon, tingnan muna natin kung bakit maaaring magkaroon ng sense ang second option. Matagal nang may problema ang Butler-Draymond pairing. Hindi dahil hindi sila mahuhusay na players. Sa katunayan, pareho silang elite sa kanilang sariling paraan. Ang problema ay ang spacing. Si Draymond ay hindi kilala bilang consistent perimeter shooter at kailangan niya ng mga kakampi na kayang magbigay ng space para maging mas effective ang kanyang playmaking at attacking game. Si Butler naman, kahit may mga pagkakataong naging reliable ang kanyang shooting sa Golden State, hindi rin siya iyong klase ng 3-point shooter na palaging kinatatakutan ng depensa. At kapag pinagsama mo ang dalawang player na hindi natural na floor spacers, pwedeng maging masikip ang offense. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga si Lendeborg. Dahil kung magpapakita siya agad ng reliable shooting, maaaring magkaroon ang Warriors ng isang weapon na matagal nilang kailangan. Noong naglalaro pa siya sa Michigan, nag-shoot siya ng 37.2% mula sa 3-point range sa isang solid na volume. Pero hindi lang shooting ang dahilan kung bakit interesting si Lendeborg. May physicality rin siya. May ability siyang umatake sa basket. At kapag nag-close out ng agresibo ang defender, kaya niyang gamitin ang momentum na iyon para umatake pababa. Ibig sabihin, hindi siya isang player na nakatayo lang sa corner at naghihintay ng bola. At kung magiging consistent ang kanyang shooting, maaaring maging napakahalaga niya sa Warriors. Isipin ninyo ang possible lineup. Steph sa perimeter, Porzingis bilang malaking floor spacing threat, at sa frontcourt Butler at Lendeborg. Biglang nagiging ibang klaseng problema iyon para sa kalaban. Dahil hindi lamang shooting ang dala ng lineup na iyon. May size, may physicality, may rebounding, may downhill scoring, at syempre mayroon kang dalawang players na kayang maging aggressive sa loob. Pero may isang malaking tanong, kaya ba talaga ni Lendeborg na maging reliable shooter sa NBA? Dahil iyon ang magiging susi sa buong experiment. Kung magiging 35 hanggang 37% range ang shooting niya at kaya niyang panindigan iyon habang lumalaki ang role niya, maaaring seryosong pag-isipan ng Warriors ang pag-pair sa kanya kay Butler. Pero kung hindi consistent ang kanyang jumper, maaaring bumalik ang problema sa spacing at sa puntong iyon, mas magiging attractive ang traditional Butler-Draymond combination. Kaya maaaring hindi natin agad makita ang final lineup ng Warriors.
Maaring gamitin muna ni Steve Kerr ang unang bahagi ng season para mag-experiment. Titingnan nila kung paano gumagana si Lendeborg kasama si Draymond. Titingnan nila kung gaano siya kagaling sa perimeter. At higit sa lahat, malalaman nila kung kaya niyang maglaro ng malaking minutes laban sa starting caliber NBA players. Dahil kung mapatunayan niyang kaya niya, magbabago ang conversation. At hindi lang dahil rookie siya na maganda ang potensyal, magiging dahilan siya para pag-isipan ng Warriors kung kailangan pa ba nilang ilagay si Draymond sa starting lineup kapag bumalik si Butler. Siyempre may isang dahilan kung bakit mahirap ilagay si Butler sa bench ng matagal. Siya ang isa sa pinakamahalagang secondary scorers ng team. Hindi realistic na manatili siyang sixth man kung nasa kondisyon siya para maglaro ng malaking minutes. Sa isang punto, kailangan siyang ibalik sa starting five. At doon magkakaroon ng tunay na desisyon ang Warriors. Sino ang mas magandang katambal ni Butler? Draymond o Lendeborg? Kung pagbabasehan ang experience, malinaw ang sagot, si Draymond. Pero kung ang pag-uusapan ay spacing, size, at long-term upside, maaring mas interesting ang Butler-Lendeborg combination at may isa pang bagay na hindi dapat kalimutan. Si Green ay hindi na kailangang maglaro ng napakaraming minuto para maging impactful. Kahit galing sa bench, maaari pa rin siyang maging defensive leader, playmaker, at emotional engine ng Warriors. Kaya ang paglipat sa kanya sa second unit ay hindi nangangahulugang tapos na ang kanyang role. Sa halip, maaaring bigyan siya nito ng bagong role. Isang role kung saan maaari siyang pumasok kasama ang second unit at kontrolin ang tempo ng laro. At kapag kailangan siya sa closing lineup, maaari pa rin siyang bumalik sa court. Pero syempre lahat ng ito ay nakasalalay sa isang bagay, si Lendeborg. Kung magiging better shooter siya kaysa sa inaasahan ng marami, maaaring magkaroon ng bagong problema, pero ito ay isang magandang problema dahil bigla silang magkakaroon ng maraming lineup combinations. Maaari nilang gamitin si Green, maaari nilang gamitin si Lendeborg, maaari nilang gamitin silang dalawa ni Butler, at depende sa kalaban, maaari nilang baguhin ang kanilang frontcourt. At para sa isang team na umaasa pa rin kay Curry, napakahalaga ng versatility na iyon dahil hindi na sapat sa modern NBA ang isang lineup lamang. Kailangan mong magkaroon ng iba't ibang combinations para sa iba't ibang matchup at maaring iyon mismo ang maging hidden advantage ng Warriors ngayong season. Hindi natin alam kung gaano kabilis makakabalik si Butler. Posibleng magkaroon sila ng malaking lineup experiment kapag bumalik siya. Kung magiging mahusay si Lendeborg sa shooting, closeouts, depensa at rebounding, maaring gamitin ang lineup na Butler sa 3, Lendeborg sa 4 at Porzingis sa 5 kasama si Curry. Sa ganitong setup, maaring magkaroon si Green ng bagong mahalagang role, kaya ang development at shooting ni Lendeborg ay maaring maging susi sa magiging direksyon at lakas ng Warriors sa bagong season. Timeout Memphis, 91-87.